Sa video na 'to, i-di-discuss natin ngayon kung paano mag-prove ng trigonometric identities. So, pag tinignan natin 'tong first example na 'to, okay. So, cosine squared x is equivalent to cosecant x, cosine of x over tangent of x plus cotangent of x, okay? So, kung titignan natin 'tong equation na 'to, meron tayong left-hand side na expression and meron din tayo sa right-hand side na expression. Okay, so sa pag-prove ng ganitong identities, kailangan nating ma-prove na itong expression sa right-hand side is equivalent sa left-hand side and vice versa. So, ibig sabihin lang nun, ang technique na gagawin natin is dapat mamili tayo ng expression na complicated at yun ang i-manipulate natin. Okay? Para maging kamukha siya nung isa pang side. Okay? So ngayon, pag tinignan natin tong example, mapapansin nyo na mas complicated yung nasa right-hand side natin compared sa left-hand side ng equation. So therefore, mas maganda na dito tayo, ito yung gagalawin natin. Okay? So, kung titignan natin tong left-hand side, meron tayong cosine squared x and meron na rin cosine x dito. So, ang gagawin na lang natin is gamit yung mga natutunan natin o yung dinerive nating fundamental trigonometric identities. So, gagamitin natin yon yung mga natutunan natin doon. Then, papalitan natin tong mga expression na to nung corresponding fundamental trigonometric identities. So, kung titignan natin dito, sulat natin, ito yung una natin gagawin. So, yung cosecant of x is equivalent to 1 over sine of x by reciprocal identities. Okay? And alam din natin na by quotient identities, itong tangent of x and cotangent of x, meron siyang corresponding na equivalent din. Okay? So, yung tangent of x is equivalent to sine x tangent of x. Okay, so cosine of x over sine of x. So by quotient identity pa rin. Okay, so next natin gagawin, so i-retain lang natin tong left-hand side natin. Okay, which is equivalent to cosine squared x. Okay, then dito, ito yung ma-manipulate natin. Okay, so ang equivalent ng cosecant of x is 1 over sine of x. So, papalitan natin siya. Okay, times. Yung cosine of x, pwede rin natin siya i-express as fraction. Okay, which is equivalent to cosine of x over 1. Okay, and over yan sa tangent of x, which is equivalent to sine of x over cosine of x. Plus, okay, tangent of x is cosine of x over sine of x. Okay? And continue lang natin. So, kung titignan natin itong sa numerator, pwede natin i-multiply na itong fraction na to dito sa fraction na yan. So, kapag nag-multiply kayo ng fraction, yung numerator, multiply nyo sa numerator, then denominator sa denominator. Kaya ang magiging result dito is cosine of x over sine of x. Okay? And dito naman sa denominator niya, mapapansin nyo na dissimilar fraction siya. So therefore, kailangan mong kunin yung same na denominator, yung LCD nyo, which is equivalent to cosine x
times sine of x. Okay? Then, itong buong to, i-divide nyo dito sa cosine of x. So, ang result is sine of x times sine of x. So, magiging siyang sine squared x. Okay? Then, plus, okay, so cosine of x divided by sine of x, cancel yung sine of x. Matitira is cosine of x times cosine of x. Magiging cosine squared x. Okay. So, pagdating dito, mapapansin nyo na meron na namang tayong napalabas na identity. Okay? So, isulat lang natin. So, alam naman natin na yung sine squared x, okay, plus cosine squared x is equivalent to 1. Okay? So, by Pythagorean identities. Okay? So, ito, magiging na siyang 1. Okay? Kaya ang result nito, magiging na itong cosine of x over sine of x over 1 over cosine of x, sine of x. Okay? And syempre, kung gusto natin syempre tanggalin tong denominator na to, okay? So, pwede natin siya i-multiply ngayon. So, yun nga lang, kailangan mong i-convert into yung reciprocal equivalent niya. Okay? Kaya magiging na siyang, okay, so cosine of x over sine of x times cosine of x, sine of x. Okay? Over 1. Okay, so reciprocal lang nito. Okay, then i-multiply mo na yun. Okay, so mapapansin natin dito is parehas na merong sine x sa numerator at sa denominator. So therefore, magka-cancel out yon. Okay? And ang natira is cosine of x times cosine of x. Kaya kung mapapansin natin dito, pwede na natin siyang isulat as cosine squared x. And kapag sinulat natin itong left hand side, so same na siya. Okay? So dahil dyan, na-prove natin yung trigonometric identity or na-verify natin siya as true. Okay, so yun lang. So, thank you. So, see you sa mga susunod na examples.